Mga kababayan, isang nakakagimbal na usapin ang gumigising ngayon sa sambayanang Pilipino. Usap-usapan na sa bawat sulok ng social media ang matinding tanong, tuluyan na nga bang magta-takeover si Vice President Sara Duterte bilang leader ng ating bansa? Lalo pang umigting ang kontrobersyang ito nang biglang magsalita ang palaging palaban na si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Ayon sa kumakalat na balita, tila may panawagan umano ang kampo ng ilang kritiko na dapat na raw mag-resign si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa patong-patong na isyong kinakaharap ng bansa, kabilang na ang matinding krisis sa ekonomiya at pamumuhay. Ngunit teka lang, totoo nga ba na pabor si Atty. Guanzon sa ganitong hakbang o may iba siyang pinaparinggan? Habang patuloy ang bangayan ng mga paksayon sa gobyerno, ang taong bayan ay naguguluhan kung sino nga ba ang tunay na may hawak ng manibela ng bansa. Kung sakali mang bumaba sa pwesto ang kasalukuyang administrasyon, handa na nga ba ang buong Pilipinas sa liderato ni Inday Sara? Kayo, mga kasolid, ano ang inyong reaksyon sa napakainit na isyong ito? Dapat bang mag-step down ng Pangulo, o manatili siya upang ayusin ang gulo? Ay lapag ang inyong matapang na opinyon sa comment section. Tira talaga, oo. Dapat, maya't maya ho, ang pagbumuka na yan ay binabandera sa social media. Langya ka dyan, Bigre mula, akala mo hindi namin nababasa mga galaw mo, ha? Oh. Remulia, Presidential material ba yan o coops material? nakapag-apply na sila para sa pagkuha ng red notice laban sa dating kongresista. Sa ilalim ng red notice, hihilingin sa mga law enforcement agencies sa buong mundo na hanapin at pansamantalang arestuhin ang isang individual habang iniintay ang kanyang extradition, pagsuko o iba pang katulad na legal na proseso. Ang dami ho nilang hanas. Una na dyan, yung kay Atty. Harry Roque. Di ba? Isa din yan sa mga nila, pagiging bida-bida nila. Kung ano-ano yung mga aligasyon nila dito kay Atty. Harry Roque, dito kay General Bantag, dito kay ang dami ho nilang trabaho na mapanggang sa ngayon hindi pa ho nila nagagawa. Tapos meron pa silang nalalamang red notice. Wala namang problema eh. Mag-red notice kayo na mag-red notice. Mag-red notice kayo hanggat gusto nyo. Pero ang atin ho dito mga kababayan, hindi porket makauwi na dito si Saldico, ibig sabihin mariresolve na magkakaroon na ng hustisya sa mga pagnanakaw na. Hindi ho, ang mangyayari dyan, nakakasangkapanin itong si Saldico, gigipitin, pipit-pitin yung dalawang jetlog niya para sabihin na si Marcos Jr. at si Martin Romualdez advelto. Pero kahit saan ho natin tingnan, itong dalawang kumag na to, sila ho talaga mastermind. Kasama ho sila sa mga mastermind. Pero ang talagang mastermind ay nasa Malacanang. Nauna nang naglabas ng arrest warrant laban kay Ko at 17 iba pa kaugnay ng maanumalyang 289 million peso flood control project sa Oriental Mindoro. Yan. We've complied with all requirements. Binigyan na namin lahat. We began November pa lang. Nag-apply na kami. There are requirements left and right. Pinakita na namin lahat. Kakapalit lang kasi ng TCTC. So, we will look for the new leadership to work on the matter to coordinate with Interpol para malabas yung red notice. Mga kapatid, Ano ho masasabi nyo dyan sa balita na yan, yung pagbibida-bida nito si John Vic Remulla? Red notice. Baka imbis na jackpot kayo dyan kay Saldico, pagka napauwi nyo yan sa bagay, no? Hindi naman ho siguro katotohanan o hustisya ang hanap nitong mga to sa pag-uwi ni Saldico. Ang gusto lang nilang mangyari, syempre, ma-absuelto itong si Marcos Jr. bago matapos ang kanyang termino. Para masabi nila at least, diba, tapos na termino ko, malinis na ako, pero hindi ho yan ang mangyayari. Ang sigurado ho dito, pagka naging presidente na si BP Sara, mananagot ang mga mastermind dyan sa mga maanumalyang flood control. Ito na ho, balita natin, nagpakita na itong si Bangag. Sa totoo lang, Atty. Rowena Guanzon at itong si Ma'am Cathy Binag. Totoo, napatay na siya. Ay, hindi naman po namin sinabi, napatay na kayo. Ang totoo po, ang tinatanong ng mga tao, President BBM, Yeah. ay ilabas naman ng inyong
Executive Secretary ang state of health dahil nasa konstitusyon yan. May right to information ng mga tao dyan. Yan. At saka kagaya nung kati si Fidel Ramos, si President FBR, nung nag-carotid surgery siya, Yeah. he was under general anesthesia, nag-report sila to people. Yeah. Nagpasabi siya sa Congress na siya ay mag-undergo ng surgery, that he will be under general anesthesia and therefore temporarily incapacitated. Yeah. Dahil po sa konstitusyon, mga kababayan, pag ang ating pong Pangulo ay temporarily incapacitated dahil under anesthesia siya, ang automatic po sa konstitusyon na ang Vice President ang magte-take over automatically ng opisina ng Presidente. Hindi po ang Executive Secretary. Ang Vice President po ang may katungkulan yan. Kaya po natin tinatanong, nasaan si BBM? At ano ang status ng kanyang health? Di ba? Kasi ang payat-payat niya na. Masyado naman kasi itong problema ito, hindi niya yata kaya. Hindi niya yata kaya itong problema ito. At saka hindi kasi pwede, kombing na palagi na lang na ang magsasalita is yung kanyang spokesperson na ang sasagot lang sa atin palagi is nasa mabuti siyang kalagayan. Eh bakit hindi tayo labasan ng video? Oo, na Diba? real time. Oo, na diba? humahawak siya ng dyaryo. Oo. Kagaya Yun sa lang eh. Amerika, di ba? Napakahirap ba nun? Oo. Kailangan may hawak na dyaryo. Tsaka, hindi naman po sa siyempre, we are not wishing ill on the President. Yes. But we want them to follow the Constitution. Nung We naaayon want sa the batas. Malacanang to follow the Constitution. Hindi naman po sa, hindi po yan maganda, mga kababayan, that you're wishing our President ill. And gusto lang natin, pag na-anesthesia siya, take over automatically ang ating Vice President ayon sa Konstitusyon. So, dapat ang kalusugan ni PBBM ay malinaw sa publiko. Tama. Di ba? Karapatan po natin yan. At dahil po yan, dyan nakasalalay ang mga desisyon ng Office of the President. Lalo na po na may crisis tayo, kailangan po natin ng Presidente 24/7, alive, alert, and aware. Tsaka wala tayong nakikitang mabilis na aksyon sa nangyayaring pagtaas ng presyo ng krudo sa ating bansa. Katulad ngayon, yung bagong presyo, estimated natin, nasa 99 pesos to 112.40. 40 centavos, depende sa branch at kumpanya pa yan. Kaya Diba? dami nang gusto magbenta ng mga diesel nila na truck na karga. Yung trucking pala, laking problema. Oh, In yes. fact, somebody called me, sila ng transport, Group. association, may isa pa akong kilala na meron siyang tracking, more than 400 trucks. Grabe. Hindi na nila alam anong gawin kasi yung kontrata nila, hindi naman sila pwede magtaas Umatras, ng presyo. Pag may ganyan na fuel crisis. At kaya, kung wala naman po silang i-deliver, paano na po ang economy? Tanggalin talaga natin yung tax. Muna. Yun. Tanggalin muna natin yung tax. Mama Bing, may napansin ako sa'yo. Hindi naman tayo nag-usap, no? Oo. Nakadilaw ka. At ako, hindi ko akalain nakapink ako. Hindi ko sinasadya. Dilawan naman talaga ako, di ba? Urig ako na dilawan eh. Yeah. Kami ni Congressman Erice. Yeah. Wala po tayong kulay-kulay dito, sa totoo lang. Kailangan po yung totoo lang. Para sa bayan. Oo. Diba? Hindi po importante kung anong kulay-kulay mo dito sa... In fact, all of us should be united now in this crisis. Yes. We should look at the issues, not our political affiliations. Hindi ba? Yeah. So, grabe na po itong crisis na ito. Sasabihin nila, ni BBM, tighten your belts. Sir, wala na nga kaming ita-tighten eh. Dahil Wala na mahigpit, maliit na kita ng mga tao eh. Tapos tighten your belts pa. Yun yung nakakalungkot, Kombing. Kasi, yun nga, inuulit ko, na lahat ng presyo ng bilihin, commodities natin, ngayon, ang krudo, is ang tataas. Pero yung way of life, living, sweldo ng mamamayang Pilipino, kinikita, hindi nag-i-improve. Kaya yung excise tax, ay tanggalin na muna o huwag kolektahin dahil 10 piso yon sa gasolina bawat litro. Diba? Yes. Yung sinasabi kong
income tax below 1 million, wag na munang kolektahin ng gobyerno. Magfa-file ka pa rin ng income tax return mo, pero Exempted muna. parang alam na, nag-file ka lang, ganito yung income mo below 1 million, tatatakan ka ngayon na no tax due. Di ba? Yeah. So, ang iba pang pwedeng gawin, yung sa transport naman, alam naman natin na everybody has a problem, but yun nga yung mga Grab, baka naman pwedeng bawasan nyo naman yung porsyento ninyo. Muna, Kasi kawawa naman sila. Ha? Sabi So, mo nga, Mama Bing, di ba, ang bagong mahirap ngayon are middle class. yes, the new poor. The middle class is the new poor. Sila ang nagbabayad ng malaking bloke ng tax, lalo na ang mga government employees, above, what do you call this, across the board sa kanila, on the average, 32% ang kanilang binabayad na income tax. Pero hindi umaakyat ang kanilang sweldo. Baka naman pwedeng, idagdag yun na rin na those government employees na ang sweldo lamang ay below salary grade level, ay baka pwedeng ganun na rin po. Kalahati na lang ang ibayad muna. Yun na hindi na 32%. Yan. The middle class in the Philippines is now the new poor. So, ang problema, yung maliliit na negosyo, pati, kasi wala naman silang kapital, hindi ba? That's true. Yun ang Kawawa problema. naman. So, paano gugulong ang ekonomiya kung walang transport, walang construction, mataas ang bilihin, kaya konti na lang ang buibili. No, yun ang problema po mga kababayan, dahil isa sa mga solusyon dyan ng mga tagapagmahala ng economic policy ng ating bansa at fiscal policy, isang solusyon dyan para mabawasan o mababa yung inflation rate o kaya ang taas ng mga bilihin ay itaas nila ang interest rate. Yes, Kunyari, exactly. may savings ka na 1 million. Imbis na itago mo, ipasok mo sa bangko dahil tataasan nila ang interest rate doon. Yes, sa pera pakitain mo. nila. Oo. Pakitain ng tama. So, ibig sabihin, less na naman ang gastos. Yeah. Dahil pinasok mo sa bangko di ba? Imbis na magkapital ka more sa negosyo mo, hindi naman ka kumikita ngayon ng maganda, ipasok mo na lang sa bangko and wait it out. Ayun, dahil konti na naman ang pera sa ekonomiya, ay yung tinatawag na nagko-constrict, no? Kaya, ang sunod dyan, of course, this is already given sa lahat ng around the world na nangyayari. Pag tinaas ang interest rate ng bangko para sa iyong pera, bababa ang investment, siyempre, ipapasok mo na lang sa bangko, di ba? Kaysa naman idagdag mo sa kapital mo. Kasi hindi ka kumikita Pero ang resulta naman, recession. Ay, ewan ko na yung recession na yan, PBBM. Explain mo na sa amin kung paano mo. Susolusyonan. Oo, kasi nakakapagod na po. Kami naman kami po dito tinatanong din po ng mga kababayan kung ano po ang solusyon dyan. Actually, Mama Bing, meron na balitaan, maiba tayo. Today, April 7 po, ay mag-uumpisa ang oral argument sa Supreme Court about sa GAA. Yung budget na may unprogrammed funds. Ano yan kaninang alas 9:30 ng umaga nag-umpisa siya. Unprogrammed funds 2024-2025. Ito yung kasong final pa noon sa Supreme Court ni former Speaker Alvarez, former Senator Coco Pimentel, at my good friend that whom I admire, the late Congressman Edsel Lagman. Pwede ba nating mapakita kung magkano yung 2024 at 2025 unprogrammed funds? Yeah, kasi yung issue na to is tungkol sa GAA nga, di ba? BICAM at saka yung sinabi na special unprogram Ito ang sinabi ni Dr. Monso dyan, professor ko yan Katin, ako dumugo ilong tenga ko dyan, calculus economics. Gusto ko siyang ma-interview natin, no? Sana one day, no? Sana, oo. Pwede rin sa Zoom lang. Pwede Kasi, naman, parang nasa bahay lang siya pag nag-i-interview siya. Sabi ni Dr.
Winnie Monsod, dating net secretary ni President Cory Aquino, dapat wala ng unprogrammed funds. Ayan. So, happy na naman ako na ako'y sang-ayon po dyan kay Dr. Winnie Monsod. Dapat ho, wala ng unprogrammed funds kasi yan po, walang dyan, transparency. Kumbaga, hindi natin nakikita yan kung magkano ginastos ng presidente dyan. Siya lang naman ang pwedeng mag-approve ng gastos sa unprogrammed funds. At technically, yung unprogrammed funds ay hindi naman ho pwedeng gastusin dahil wala pa hong kita. Pag may kita ng gobyerno sa revenues na unexpected, na dagdag, saka lang niya magagastos ang unprogrammed funds. Di ba? Pero, yun na nga, kine-question dito sa Supreme Court ngayon, ni na Congressman Alvarez et al. Na ito ay labag sa konstitusyon dahil wala itong limits at safeguards. Kumbaga, para itong bulsa de lobo ng presidente, di ba? Kung sa English pa, it's a kitty. Di ba? Parang, kumbaga ay Hugutin? Hukupit, pangungupit. Hindi. Huhugot siya doon. Kung kailan niya gusto, ganitong project, maganda, legacy project. Sige, kukunin niya saan program funds. Hindi, tsaka wala akong transparency. Yeah. Walang transparency, kaya walang later release, doon nagsa-start yung for later release, parang nagagamit na pang bluff, no? Oo. Bibigyan kita, pero gawin mo to for me. Parang may mga kondisyones. Yun ang balita namin Sa na nangyayari. FLR, for later release. Ano ba yan, mga congressman at congresswomen? Ano ba yung FLR nyo dyan? For later release. Yan ba may kaugnayan sa impeachment case ng Vice Presidente? O wala naman? Pero nauso lang itong for later release nung panahon ni Martin Romualdez. Yeah. Yun, Martin Romualdez na naman. Nangangati talaga ang So, abangan natin? Ano kayang kahihinatnan ng oral arguments na tong kaninang umaga, no? Oo, dapat i-live news ng SMN na yan Yeah. para ma-update ang mga tao. Yeah, correct. Kaya, sino ba makukulong? Wala pa ba nakukulong? Ayun nga, nabalitaan mo rin, magfa-file daw si Ombudsman Boying Remulla ng kaso na plunder against kay Martin Romualdez at kay Cheese Escudero. Tataka naman ako, ba't si Cheese? Ba't hindi yung yung mga binanggit na mas malalaki na kasabwat dun sa sa Oo, si Martin flood talaga. control. Sinabi ni Saldico Oo. May ebidensya si Saldico tsaka yung 18 na Marines, di ba? Oo naman. Ngayon natin sa bahay Yes. daw ni Martin Romualdez. Wow, maleta. Diba? Martin M. Romualdez. Yung middle name po niya, Maleta. Yun ang... Bastos talaga tong si Atty. Gonz. Martin M. Sabi naman, totoo ba, Ombudsman Remulla, na talagang ipapile mo yan kay Romualdez? Di ba brand mo yan? Oo, Brand mo yan Parang hindi naman ako maniwala sa'yo Pero kung gagawin mo yan, siyempre, I will praise you in my Facebook. Di ba? Talagang, at saka ibigay nyo na yung ulo ni Martin sa amin para tumigil na kami. Oo. Ibigay nyo na dahil siya naman talaga ang malaking isda. Maliban kay BBM. Gusto nyo tumahimik ako about BBM, kulong nyo si Martin Romualdez. Di ba? Pero dapat may managot. Correct. May mananagot. Actually, tinatanong mo kanina, Kombing, kung magkano yung mga yung mga budget na nirelease nila for GAA. Ayan, the first approved budget natin nung under Marcos in 2023, it was 807.16 billion, over 3 times more than 251.64 billion in 2022. Grabe, ang laki ng talon. Pag-assume ni BBM, agad? Diba? Paldo agad, times 3. Oo, 800 kasi times 4. Halos 4, funds, no? Oo. Yeah, tapos nung naman, 2024, it was 731.4 billion. Oo. Tapos nung
2025, medyo nahiya. Oo. It was 531.7 billion. Ba, binawasan ng 200 something. Teka muna. Reklamo ng reklamo sa Executive Secretary Ralph Recto na deficit siya by 200 billion. Kaya no, program funds, tanggalin mo na lang yan at huwag mong igastos yan. Hindi okay na yung deficit mo, Yeah. yes, para hindi ka na tawagin ng mga taong Vatman. Si Diba? Vatman. By the way, tanggalin na po ng VAT na yan. Yun ang mungkahi ko. Wala na munang VAT. Diba? Kasi, again, okay lang yung VAT sa mayayaman talaga, pero talagang ang sakit niyan pag bumibili kang gatas, ha? Ay, hindi ka naman PWD, hindi ka senior. Tsaka mahal ng gatas ng bata. Oo, Diba? Tsaka gamot, di ba? Oo. At Hindi saka masakit. lahat may VAT. Itong Pilipinas, ang pinakamataas ang VAT. Tayo may pinakamataas na tax sa buong mundo. Oo, tapos isa tayo sa 15 countries na at risk na pinag-aralan ng Asian Development Bank at ibang mga bangko na tayo, ang Pilipinas, ang high risk kasama yung mga maliliit na talagang poor countries like Nepal. Nasama na tayo doon sa high Grabe. risk dahil sa fuel crisis at sa ating fragile economy. Yes. Kaya yan po ang program funds na yan. Wag na pong gastusin yan para hindi na magproblema si Executive Secretary Recto sa kanyang deficit. At mungkahi ko po, ay tanggalin na muna yung VAT na yan this year. Yan, maliban dun sa no income tax for those earning below 1 million and the government employees. Kaya, mga kababayan, maging mapagsuri po tayo na hindi naman umakyat ang ating kita, ang inyong kita, lalo na ngayon kung kayo ay nasa transportation sector, pero ang mga bilhin ay napakataas. Pumunta ako kati sa isang baking shop. Okay. Alam mo, mayroon akong imagination na fantasy na kunyari, marunong ako mag-bake ng cake. Yan. So, Fantasy talaga. Oo, kaya pumunta ako doon kasi ang daming colors. Parang akong bata, pinagkaya ko daming colors. Oy, daming colors. Ano Ang to? saya. Yan, mga balloons, mga cupcake. Ano yan. Di pumasok ako doon. Hindi kasi hilig mong magganyan sa mga kids, kasi di gusto ba? ko namimigay akong cupcake. Oo. So, sabi ko sa tao, ano na bang presyo na tumaas? Kakataas lang. Sabi niya, harina po, flour. Oh my gosh. Oh. Necessity yan, ha? Oo, flour, baking soda. Yes. Flour. Baking flour. Baking flour. Diba? All-purpose. Ayun, all-purpose flour. Ay, lahat, umakyat na po yan. Hindi pa umaakyat ang kalamay, ang sugar. Yan naman, lugi naman kami sa inyo eh. Kaming taga-Negros Occidental. Oo. Tinataas niyo yung flour, yung aming sugar, hindi naman tumataas. Nagsasmuggling pa kayo dyan. Ano naman ang laban namin sa smuggling? Siyempre, magbaba yung presyo nila kaysa dun sa aming mga sugar farmers. Yan. Sa totoo lang, dapat managot kayo dyan. Ayan, no? Kaya nga maganda na yung 2024 at saka 2025 ay pinag-uusapan ngayon at gumagawa ng oral arguments on the legality of the unprogrammed funds Sana, and desisyon na special agad. accounts, di ba? Oo, For both sana. fiscal years, di ba? 2025 allocation po kasi is reports indicate that 2025 budget includes approximately 160 billion in unprogrammed appropriations. Grabe, sakit ng head ko. God. Saan Ano ba napunta yan? Ano ba yan, Di ba? BBM? Oh BBM! my goodness. BBM, sige, friends na tayo. Huwag mo nang galawin yan. Mahawa ka naman sa bayan. mamayan. Grabe ka talaga. Standby funds ang tawag dyan. Ano ba yan? That's against the Constitution. Sana po mag-ruling na ang Supreme Court dito sa ilang taon naman itong final ni na Yeah. Congressman Alvarez et al. Diba? Oo, para malaman natin kung talagang nag-exceed siya sa constitutional limits or proper na budgetary natin, di ba? Kasi nung PDAF ni Pinoy, di ba nag-desisyon din yung Supreme Court doon, yung PDAF, di ba? Ito naman sa time ni PBBM and program funds. So, Yeah, correct. let's pray and hope that the Supreme Court will resolve this and decide this issue soonest so that ma-release naman ang ating anxiety. Alam mo Yeah. kayo tayong mga Pilipino, konting konting conflict, away na eh. Yeah, Diba sa daan, correct. away na agad. Kasi may anxiety tayo eh. Meron. Kasi ang hirap ng buhay talaga sa Oo, Pilipinas. Kaya madaling
Condolence po sa pamilya ninyo. Opo, Kasi nakikira- disbursement, vouchers, liquidation reports, certifications, accomplishment reports at patunay na pagsusumite ng mga dokumento sa Malacanang, Senado at Kamara. Hinihingi rin ng mga transaksyon ng cheque at voucher mula sa December 2022 hanggang July 2023. Pati ang liquidation reports, mamabing, at mga sinumpaang sertifikasyon ng mga opisyal na may pananadugutan. Ano pong comment mo dyan, mamabing? Bakit? Wala ba sa complaint yan? Di ba they have the burden of proof? Exactly. Wala pala sa complaint yan eh. Bakit? Itutuloy. Isasampinan nyo pa yan? Sabi nyo sufficient in form and substance. Hindi pala sufficient? Kasi kailangan pa isampina mo yung salin niya at mga vouchers na yan. Ano ba talaga, kuya? Abogado ba yung mga nandyan? Ano ba, sufficiency in form and substance, tapos magpasasampina pa kayo, iakyat nyo na yan sa Senado para mag-trial na kayo doon dahil bawal sa House of Representatives. Ayon Yeah. sa konstitusyon, bawal yan na mag-mini trial kayo dyan dahil ang trial ng impeachment ay solo lamang na kapangyarihan ng Senado. Ayun, itong mga Mary Grace Piatos na pangalan sa confidential fund. Sinabi ko na yan, Kati, doon sa YouTube ko noon video sa Facebook, na sa liquidation kasi, pwede naman siya for security reasons na maglagay ng mga pseudonym. Kumbaga ay alias na mga pangalan. Pero meron siyang totoong tao na nag-receive ng mga funds na yan. Ngayon, itanong natin sa COA, bakit kayo nag-unmodified opinion sa confidential fund ng Vice President? Kung may mga pseudonym dyan. Di ba? Dahil allowed naman yan. Kasi nga, that's confidential fund. Allowed yan as long as meron namang patunay na citizens na kukorespond doon sa pseudonym na Mary Grace Piatos. Kasi ang hirap ng ganito, political talaga itong impeachment na to Kasi hindi na nila matatalo si VP Sara. Kaya kailangan i-disqualify na lang nila. At balita ko, pag bumaba daw sa survey si VP Sara, ay baka tatakbo uli si Martin Romualdez sa kanyang original plan to run for president in 2028. Lord. Nako. Diba? Meron Have akong mercy. may naririnig ako na term, hindi naman ako abogado, no, Attorney Corazon. Gusto ko itanong, may ituturi bang usurpation of authority, usurpation of Oo. authority or power ng Senado? Oo. Ang ginagawa ng Kasi nakalagay Kamara? sa konstitusyon ng trial of the impeachment cases lies solely on the Senate. Di ba? Kay Chief Justice Davide noon, impeachment sa kalaban sa kanya. Sa kay Chief Justice Corona, di ba? Ang trial doon sa Senate. Kay Erap, di ba? Doon sa Senate. Yeah. Doon sila ngayon magpakitaan ng ebidensya at magko-cross-examine doon. Ito, sabi nga ni Halatang-halata, no? Congressman Rufus what is the basis of this in the Salin? Sabi niya kay Attorney Congressman Ridon, sabi niya well, there's no basis. How can you subpoena? Yeah, abogado. Pambira naman, para namang hindi tayo nag-practice niya nasa court of law, Paano mo isampina yun wala kang basis? Lalo na dyan, impeachment dyan. Dapat mahigpit talaga ang rules dyan kasi hindi naman natin pinag-usapan ordinaryong bagay, di ba? Hindi naman mo pinapa-disqualify mo ang kalawang pangulo. Tapos ganyan-ganyan lang ang rules nyo dyan kung ano lang gusto nyo gawin. Nabababoy. Isampina daw nila yung salin. Nag-object nga si Rufus, Congressman Rodriguez. Na-question rin pa yung gusto nilang isumpina na mag-witness. Si Madriaga rin. Ngayon naman, sabi ni Ombudsman, ready naman daw siya na i-release yun. Hindi i-release nyo. Hindi kayo. Ano ba talaga, kuya? Correct. Sa mga badun, paano ba i-test? Hindi ko na kaya i-test. I-akyat nyo na yan sa Senado at mag-trial na kayo doon. You're wasting our taxpayers' money. Exactly. Di ba sinasayang nyo sa kaligitnaan crisis ng na. gera. Diyos ko, gagastusin nyo pa ang pera ng bayan. Mahiya naman kayo. Wala nang laman ng sikmura ng mga mahirap.
Ayan. Sa totoo lang, galit ang mga tao sa inyo, kayo may mga maleta dyan. Correct. Sabi ko nga, di ba, yung na raid nyo na yung mga bahay ng mga kasabwat dyan. Sure ako, baka may cash dyan. Tapos pag i-donate nyo sa lahat. Nako ha, biro lang yun. Oh, biro lang. That's just a joke. It's just my idea. Yung ayuda, Kati. Kaya hindi sapat yung ayuda dahil deficit. Dahil na deficit, dahil trilyon-trilyon naman ang ninakaw nila. Tapos wala namang nakukulong na malaking isda, di ba? Correct, So, correct. kung hindi tayo ninakawan, nag-crisis tayo ng ganito, walang Hindi, problema ito. Kasi at saka- kaya ng ating government funds yan na mag-ayuda At saka ng tama sa oo. mga tao. Naiirita ako, Kombing, kasi gigil na gigil sila sa 120 million, pero hindi ayaw nilang pag-usapan sa Kamara ang trilyon na nawawalang Correct. confidential fund. 129 million. 129, 1.3 trillion na flood control Yung projects. kay VP Sara, 129 Oo, million. di ba? At